Saraduhan yan. Okay, magte-test tayo. Ito yung test kit na tinatawag. Okay. Test kit ng call. So, gagawin natin, mag-test kit tayo. Okay. One tubig. Buksan nyo to. Takpan nyo ng kamay. Ganito sila natin. Puro na bitawan. So, nakakuha ka ng tubig. Magandang kalagitan. Hindi ibabaw ang kanilalim. Pero yan ito. Kunwari, ito yan. So, bitawan ko. Okay. Nakakuha tayo ng tubig. Meron tayong guhit. Ito. Dalawa. Ang tubig yan, hanggang dyan talaga. Natin. Ayan. So, ilagay natin. Yung tubig hanggang guhit lang. Okay. Ayan. Kapag dilaw, sa dilaw. Ibig sabihin sa chlorine ito. 5 patak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ganon din dito sa pula, 5 patak. Kapag sa pula mo rin ipapatak. Na tube. 1, 2, 3, 4, 5. So takpan natin. Shake mo lang. Okay. Tingnan natin, basahin natin. Itong si dilaw, i-compare natin yung kulay dito sa mga kulay na ito. Pero, meron tayong sinusunod na ideal. Pag sinabing ideal kasi, tama yung pH level ng tubig mo. Pag sinabing ideal, meron tayong guide na number dito. 1.5, 1.0. So, kung ang tube na ito ay nagkasing kulay nitong dalawang ito, ibig sabihin, tama ang pH level ng tubig mo. Tama ang pH level ng chlorine mo. Ngayon, i-compare natin sa kung saan siya nabilong sa tubig na yan. Sa dulo. Sa 3.0. Okay. Dulo, 3.0. Ibig sabihin, mas higit pa nga kulay, di ba? Ibig sabihin, mataas ang chlorine natin. Kasi nga, naglagay tayo, di ba? Sinabi ko sa'yo yun, tinuro ko sa'yo. Okay. Ako may kasalanan. Okay. So, ang madaling remedyo dyan, dahil nandun na yung chlorine, hindi mo na makuha yun, hindi mo na mabawi yun. Through filtration lang. At saka maglagay ka ng dry acid. Kasi si dry acid natin is pH reducer. So, pag sinabing pH reducer, si dry acid, siya yung nagpapababa ng pH level ng chlorine. Gets nyo? Pagka ganito naman ang kulay ng tube na ito, ibig sabihin, wala ka na chlorine. Pero, mangyayari ito sa testing natin kung tatanggapin na si chlorine sa tubig na DeepWell. Sa ngayon kasi hindi pa tayo maglalagay talaga ng chlorine. Nagkamali lang tayo ako. Dahil akala ko treated na, hindi pa lang. Bagong lagay pa lang tubig. At wala ka rin info sa akin. O, di ba? Yun. Wala kang tanong, wala akong sagot. Wala sagot. So, compare lang natin pagka nag-test kayo, compare nyo lang kung saan siya nabilong ng kulay. Okay, lipat tayo sa acid. Sa kulay pula. Compare na naman natin. Ito kasi ang ideal na nasa baba, 7.2 and 7.6. Ibig sabihin, yan yung ideal. Ngayon, i-compare natin yung kulay na ito sa dito, kung saan siya nabilong. Nasa baba, pinakababa. 7.2. Halos ideal ka sa pH level. Halos tumama ka, tumapat ka. Okay. Kapag ito naman, ang kulay ng tube ito nandito sa 6.8, ibig sabihin, mataas yung acid mo. Yun naman ang baligtad nun. Baliktad naman, baliktad to. Baligtad. Dito, pag nasa baba, Kulang. sakto. Kulang. Kulang sa kulay. Pag nasa taas, sobra. Ito, baliktad. Ang kulay na, dito na, sa ideal. Tapos, kung pumunta na talaga ito sa kulay dilaw na yan, yung kulay ng tube na ito, ibig sabihin, mataas na. So, ang gagawin natin, minsan, kami mga food maintenance, gumagamit kami ng soda ash. Meron yan, parang powder din yun, nilalagay. Para bumaba ang pH level ng acid. Ngayon, kung wala tayo ng soda ash, pwede naman yan para bumaba talaga ang kulay nito. Filtration lang, kagaya na sinasabi ko, mag-filtration ka, habaan mo lang yung oras mo. Unti-unti mawawala yung high ng pH level mo. Basta umandar ang makina. Okay.
Kapag ang kulay ng tube naman na ito ay ganito, 7.8 at 8.2, ibig sabihin, wala ka ng dry acid. Wala kang acid. Zero. Ibig sabihin yung water, clear water na yun. Oo, pagka nasa ideal ka. Sa ideal, pag doon ka nakasentro. Ideal. Pag nakasentro Clear parehas water to. yun. Mm. Oo. Ito, pagka ang kulay ng tube ito ay ganito, 7.8 at saka 8.2, kailangan mo nang maglagay ng Dry acid. acid. Mhm. Kasi kulang yan. Mhm. Katulad ngayon, ganyan ang kulay, bukas na lang tayo maglagay. Kasi, Pwede. na, Pwede. ah, Tama yun. Kasi first treatment natin ng tubig, kailangan talaga parang continuous. Kailangan pa nga, ang importante pa nga dyan, isa-shock talaga dapat yun sa mga gamot. So wala lang tayong copper sulfate. So dito, acid na lang tayo. yun lang ang asahan natin, dry acid. Isang beses lang yun sa isang linggo. Mga kahit dalawang beses muna gagawin muna kasi bago pa ito. Puro kalahating galon nun. Oh. Di ibig sabihin, kulang, di ako abutin ng December yung Ay, di galon ko. talaga abutin yan. Kung gusto Kulang mo- yan. Kung gusto mo makatipid, kung wala na sila dito, hindi na sila naliligo, muriatic acid na yung nilagay mo. Papa-order ako kasi. Pero, paalala ko lang, sa pag-apply ng muriatic acid liquid, hindi ko talaga nire-require dyan na ilagay yan kapag may naka-schedule na naligo. Oo. Kasi ang tubig na may muriatic acid liquid, napaka-harmful sa balat ng tao yan. Yung iba kasi mga sensitive ng balat, Oo, gagalisin, nagkakarasis. nararamdaman nila yun, nangangati sila, minsan nangangang yung mata. So kaya ako hindi ko in-advise na yun ang ilagay. Minsan nasubukan ko yun, sa pansol, ganyan. Hmm. Sabi, parang ko. Lago na. Pero, Oo. pwede mo naman gamitin yan sa swimming pool, kaya lang, yung dapat walang naka-schedule na maliligo. Oo. Para safe ikaw na full maintenance. Hmm. Wala, hindi ka nila babalikan. Pero kung may maliligo, pwede ka maglagay dry acid na kasi si dry acid, ang kinaganda kasi ng dry acid, pag siyang ginamit natin, pagkatapos mo mag-vacuum, pwede mong paliguan kagad yan. Walang side effect sa balat ng tao. Ganon kaganda si dry acid. Yun. Kumpara kay muriatic acid. Dapat pala, mas marami dry acid, kaunti lang yung Oo. pinit. Mas maganda talagang marami. Pina-order kami nung chlorine, hindi naman, marami pa yung chlorine, pina-order kami ng isang bagong gano'n. Dapat Hindi mo naman din, kailangan mo rin yun, para ilang taon kang Okay, Gagamitin gagamit yan. naman yun. Oo, gagamit mo naman. ikaw naman, oo nga. Kaya hindi pa sa Pero yung sinasabi natin, yung dry acid, mas gamit eh. Hindi, Oo. dapat, Mas gamit talaga. mukha yan, naalis